How to not worry o paano hindi mag-alala. Pwede ba yon? Lahat ng tao nag-aalala. Mayaman o mahirap, lahat ng tao nag-aalala. Pag mayaman ka, nag-aalala ka kung saan mo ilalagay lahat ng kayamanan mo, paano mo uubusin yung kayamanan mo, kanino mo iiwan yung kayamanan mo. Pag mahirap ka, nag-aalala ka saan mo kukunin yung pambayad mo ng bills, pang tuition, pang grocery, at kung ano-ano pa. Kaya bago ka mag-alala, pag-usapan muna natin yan at tignan natin nang sabay-sabay kung anong sabi ng Bible tungkol sa pag-aalala. Hi, my name is Mark. Disclaimer, I'm not a pastor, I'm not a theologian, I'm just simply a follower of Christ na gustong mag-aral ng Bible kasama kayo. Kaya tara, tingnan natin. Sa Luke chapter 12 verse 13 to 15, merong isang lalaki na lumapit kay Jesus at ang sabi niya, as per the scripture, Teacher, tell my brother to give me my share of what our father left us when he died. So sinasabi niya kay Jesus, nakausapin yung kapatid niya na ibigay na sa kanya yung mana niya. Ang sabi ni Jesus, as per the scripture, who gave me the right to settle arguments between you and your brother? Then he said to the crowd, don't be greedy. Owning a lot of things won't make you safe. Pansinin mo. Inay, snap. Kaya pagbigyan ni Jesus yung lalaki. Ibigay na lang dun yung kayamanan ng ganun-ganun lang. Pero pansinin mo, hindi niya yung ginawa. Instead, sinabi niya pa sa crowd, don't be greedy. Ang ari-arian mo or owning a lot of things won't make you safe. He is checking the heart posture of that guy. Alam na niya kagad yung laman ng puso ng lalaki. Kaya nagkakaroon ng division dahil ang gusto ng lalaki ay makuha na kagad niya yung parte niya. Kahit gaano ka-stable yung trabaho mo, kahit gaano kalaki yung ipon mo na can sustain generations of, or kahit gaano karami yung ari-arian mo, hindi ka pa rin safe. Hindi naman sa pag-aano, no? Pero ilang magarang sasakyan na ba ang nawarak lang dahil inuga lang ng lindol? Ilang magarang bahay na ba ang nawarak lang din nung inanod ng baha? After nun, Jesus told a story tungkol sa isang mayamang lalaki na may-ari ng isang farm. Itong lalaki na to nakapag-produce ng big crop, malaking tanim, nakapag-harvest siya basically. And as per the scripture, he said to himself, what can I do? I don't have a place large enough to store everything. Then later he said, as per the scripture, sabi ng rich man, now I know what I will do. I will tear down my barns and build bigger ones where I can store all my grain and other goods. Then I will say to myself, you have stored up enough good things last for years to come. Live it up. Eat, drink, and enjoy yourself. And the next verse, sabi ni God sa kanya, you fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up? This is what happens to people who store up everything for themselves but are poor in the sight of God. Sheesh! Ayun na nga sinasabi. I think sa kwento na to, matututunan natin no, na bless other people as well. If you're blessed financially, then maybe you can help someone. Meron na ka napanood at ang sabi niya, every day, kapag lalabas siya, nakaredy na kagad yung 100 pesos niya at naghahanap siya kagad ng tao na pagbibigyan niya nun. Lagi siya nagpe-pray bago lumabas ng bahay at ang sabi niya, Lord, iharap mo ko sa tao na nangangailangan ng 100 pesos na to. Kasi hindi mo alam kung gaano kahalaga yung 100 pesos na yon sa ibang tao. Maaring sa'yo, pambili mo lang yan ng pansit canton o delata. Pero sa ibang tao, malaking bagay na sa kanila yon. So basically, Jesus is telling us no, na hindi natin maaasahan yung yaman natin. So instead of storing up for yourselves and for your family, ba't di mo na lang din itulong sa iba? Total, hindi mo rin naman madadala yun sa hukay. Pangalawa, hindi mo rin naman sure na yung pag-iiwanan mo ng kayamanan mo ay maaalagaan nila yun ng maayos. Kahit pa anong training mo dyan, hindi sila ang nagdanas ng hirap na dinaanan mo. Ikaw naghirap ka para makuha yan. Yung mga sumunod, hindi na. Naambunan na lang. So hindi ka pa rin sure kahit anong training mo. Then Jesus told his disciples after that about worrying. And as per the scripture, I tell you not to worry about your life. Don't worry about having something to eat or wear. Life is more than food or clothing. Look at the birds. They don't plant or harvest. And they don't have storehouses or barns. But God takes care of them. You are much more important than any birds. Can worry make you live longer? Pansinin mo.
Ang sabi dito, look at the birds. They don't plant or harvest. And they don't have storehouses or barns. Di katulad ng rich man kanina. Sinira niya pa yung barns niya para gumawa ng mas malaki para doon niya maitago lahat ng bunga ng tanim niya. Pero ang ibon, walang ganon. Hindi sila nagtatanim. Hindi rin sila umaani. Pero ang ibon nakakalipad. Kumikilos pa rin, naghahanap ng makakain. And their heavenly Father is the one who's providing kung ano yung makakain nila. Ganon din sa atin. God, will provide everything, lahat ng kailangan natin. Pero that doesn't mean na kailangan mag-antay na lang tayo. At tayo, bilang tao, binigyan tayo ng iba't ibang ability at talento ni God para magamit natin sa paghahanap ng trabaho, sa pagkayod natin sa araw-araw. And God will use that, your work, o yung kung ano man yung karera mo sa buhay, to provide for you and your family. At alam mo, pinakamaganda dito, sa passage na to, you are much more important than any birds. Isipin mo kung gaano tayo kahalaga sa mata ng mahal na Panginoon. And then sa verse 29 hanggang 31, as per the scripture, ang sabi niya, don't keep worrying about having something to eat or drink. Only people who don't know God are always worrying about such things. Your Father knows what you need. Put God's work first, and these things will be yours as well. Man, sabi ni Jesus, only people who don't know God are always worrying about such things. Si God, ang gumawa ng lahat. God knows us as well. God knows our past, present, and future. So, alam ni God lahat, pati pangangailangan mo. So isipin mo, if we know who God is able, God is almighty, then bakit natin kailangan mag-alala kung sa Kanya rin naman pala galing lahat? Kaya ang sabi dito, only people who don't know God are always worrying. Alam mo na hindi siya madamot. Alam mo na hindi maiksi ang kamay ng Panginoon. At ibibigay niya lahat ng kailangan mo. Pati yung talento at ability na kailangan mo para mabuhay. So bakit nga ba tayo nag-aalala? It's because of our unbelief. When we pray to God, madalas, after natin mag-pray, nag-aalala pa rin tayo, ay, wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Oh, akala ko ba you already talk to God? Ibibigay niya yan sa oras niya, hindi sa oras mo. Kasi it's always been His will, not our will. And sa mga susunod na verses, it talks about treasures in heaven. At alam mo ang sabi dun sa verse 34, your heart will always be where your treasure is. Ibig sabihin, ang laman ng utak mo o kung ang laman ng puso mo ay tungkol lang sa pera, then alam mo na kung nasan yung puso mo. Wala kay God. Ang tiwala mo at ang security mo ay nasa pera. But if we put our faith and trust kay God, hindi ka lugi. Bakit? Sa Kanya lahat eh. Siya may-ari ng lahat. So, why not put our faith and trust sa God na the same yesterday, today, and forever, kaysa sa mga bagay na madaling masira. Yung papel, yung pera, punitin mo lang yan. Wala nang value yan. Pero sa God, He's always been there. So, paano hindi mag-alala? One, every time na nag-aalala ka, pray first. Pwede ka naman maging open kay God eh. Lord, nagkaalala ako. Hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung trabaho ko. Hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pantawid ko bukas. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede ka maging open kay God. He is our Father in heaven. Talk to Him as a Father. Kakausapin mo ba siya na, Lord of Lords, King of Kings, ako po'y walang trabaho ngayon at ako po'y walang pinagkakataan ngayon? No. Ganun niyo ba kausapin yung mga tatay niyo? Hindi, di ba? So, talk to Him as your Father. Pangalawa, when you pray, trust God. After you pray, balik kayod ulit and move on. Yun ang sinasabi ko kanina. Madalas kapag nagpe-pray tayo, after natin mag-pray, nag-iisip pa rin tayo. So, wag natin ugaliin yun. So, ibig sabihin, nung nagdasal tayo kanina, yung tiwala natin kay God sa prayer natin ay hindi buo. When you come to God, come with confidence. Maniwala ka na God is able, God is powerful, and He hears your prayer. And He can do that according to His will. And the last one is always go back to His Word. Ano ang sabi ng salita niya tungkol sa pag-aalala mo? Ano ang sabi ng salita niya tungkol sa sitwasyon mo? And maniwala ka sa Kanya. Kasi lahat ng bagay nagbabago. Kung ano-ano nang nauuso ngayon, kung ano-ano nang nababago, ang dami nadadagdag. Pero yung salita ng Diyos, ganun pa rin. Yung John 3:16, kung ano yung John 3:16 noong unang panahon, yun pa rin ngayon. Patunay lang na God is the same yesterday, today, and forevermore. Tayo lang ang nagbabago. So,
I hope may natutunan kayo. So kung meron kayong kakilala, kung meron kayong kaibigan o kamag-anak na tingin nyo kailangan ng video na 'to, share nyo 'to sa kanya, share nyo 'to sa kanila. Ayan, huwag niyong kalimutan na i-like tong video na 'to at huwag niyo na rin kalimutan mag-subscribe. Yun lang. God bless.